Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos.
Okay, so mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consummatum, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy. Hindi na may balik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong daigdig. So muli, live na naman po tayo ngayon dito po sa Region 2, no? Dito sa Region 2, Province of Quirino, dito po sa bayan ng Madela, dito po sa amin pong bahay, no? Na ito po yung amin pong talagang kung saan ginaganap po namin itong ganitong gawain, sapagkat ito yung kagustuhan at plano ng Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Reyam Bonanza, sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum. So bago po kami magpatuloy, ay nais ko munang ipakilala sa inyo ang amin pong Divine Mentor, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Reyam Bonanza. So mapagpalang oras po, mahal na hari, at ganun din po sa lubos po naming paggalang at pasasalamat sa aming mahal na Pangulo, walang iba, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Reyam Bonanza. So mapagpalang oras po dyan, mahal na Prinsipe, at ganun din po sa kanyang kapatid na walang iba kundi ang ating Haring Adolfo Bidad Reyam Bonanza. Sila po yung binigyan ng ating mahal na hari bilang sila yung pinahawak sa malaking programa dito sa loob ng kaharian ng Diyos, no? So sa amin pong mahal na Prinsipe, siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at President ng The Kingdom of God. At ganun din sa ating Haring Adolfo, siya ang ating President ng PDDMC, na siyang Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po
sa amin pong 5 spiritual mothers, at sa lahat ng mga 12 tribes, at ganun din po sa 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming regional director dito sa Region 2. Walang iba ang amin pong Haring Edgar Palor Ligotom, at kasama po ang kanyang reyna at ang kanila pong prinsesa. So mapagpalang oras dyan, hari at reyna. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets sa loob ng kaharian ng Diyos, na kinabibilangan po ng ating kapatid na nandun pa sa ibang bansa. Walang iba ang ating kapatid, Reyna Shirley del Rosario. At ganun din po ang ating kasama ngayon, no? Na isa pong provincial leaders sa kaharian ng Diyos. Ito po sa Region 2, walang iba ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. At ganun din sa isa pang reyna na walang iba kundi si Reyna Wilma Mercado. Sila po ang nakatalaga po dyan sa Nueva Vizcaya, sapagkat ay nahati po yan sa 3, no? Na sila yung pinagkatiwalaan at linagay ng ating Haring Edgar sa Vizcaya, no? At ganun din sa ating mga kasamahan dito po sa Isabela, sapagkat nahati din po itong Isabela na sila yung mga provincial leaders. Unang-una ang ating kapatid Haring Roger Pagumpana, at ganun din po ang ating kapatid Haring Elino Darakan, Haring Ruel Agustin, Haring Edelberto Lacerona, at si Haring Oliver Resurrection. Sila po yung nakadestino po dyan sa Isabela, no? Nahati din po, mga kapatid. At ganun din po dito sa Cagayan. Walang iba na sila po ang nakadestino dyan. Unang-una ang ating kapatid, walang iba, Prinsipe JB Sales, at ang ating Haring Gilbert Gaa. So mapagpalang oras dyan, hari at prinsipe. At dito rin po sa province of Quirino, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. At ganoon din sa kapatid natin dyan sa Aurora Province, no? Ang Proseso Family, na siya nga nakatalaga dyan bilang provincial leader. So mapagpalang oras dyan, hari, hanggang sa lahat ng mga municipal leaders, no? Sa loob ng kaharian ng Diyos. Lalong-lalo na dito po sa aking mga kasamahan na destino po dito sa province of Quirino bilang mga municipal leaders sa kaharian ng Diyos. Na unang-una ang ating kapatid na nandun po sa ibang bansa. Walang iba ang ating Prinsesa Claribel Baltasar. Ganun na rin po sa kanyang mga barangay leaders. Hanggang dito sa bayan ng Cabarugis, no? Cabarugis na ang nakadestino po dyan, walang iba kundi ang ating kapatid, Reyna Glecelyn Rambak. Hanggang dito sa bayan ng Aglipay na nandun pa rin po sa ibang bansa. Walang iba ang aking kapatid, Reyna Erlisa de la Cruz, no? At ang destino po dito po sa Nagtipunan na siyang municipal leaders dito sa loob ng kaharian ng Diyos, walang iba kundi ang ating Haring Raul Digaw. So mapagpalang oras dyan, Haring Raul, sa iyong buong pamilya. At ganoon din po dito po sa bayan ng Saguday, no? Na ang ating municipal leaders dyan,
ay walang iba kundi si Haring Redentor Domingo. Ganun na rin po sa kanyang mga kasamahan na mga barangay leaders. No? Unang-una, ang ating kapatid na barangay leaders ng ating Haring Redentor Domingo, Haring Roger Palaganas. So mapagpalang oras dyan, Hari, at ganun din sa ating kapatid Haring Romel Tadya. At ang ating Reyna Gloria de Leon at ang ating Reyna Marites Saldivar. So mapagpalang oras dyan, mga hari at mga reyna. Sa lahat ng mga barangay leaders, no? Down to Purok. Dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. So mapagpalang oras sa atin, muli mapagpalang oras sa atin, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. So narito muli po tayo para gumanap sa kautos-utusan ng Diyos na ibalita, hindi lang dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa buong daigdig. Na atin na namang ulitin yung mga bagay na siyang magpapatibay ng ating kalooban para maintindihan natin mahigi yung mga bagay na nais iparating ng Diyos tungkol dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Nakako, maski paulit-ulit, ay kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay o nanonood man sa ating Facebook Live dito po sa Region 2, Province of Quirino. No? Na walang tigil at sawa silang sumusubaybay. Kaya ngayong araw at ngayong oras na ito ay muli na naman namin sa inyong patutunayan ayon sa katuruan po ng aming mahal na hari na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, sapagkat wala nang iba na katuruan ng Diyos kundi ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito ay una nating mapakinggan na siyang magpatunay at magpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos, kung gaano katotoo na itong bansang Pilipinas ang siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos. Walang iba ang ating kapatid Haring Gerson del Rosario. So, Hari. Okay, so maraming salamat, Hari. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar. Dito po sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Okay, so bago po tayo magpatuloy o magtalakay sa kaorasang ito, nais ko munang magpasalamat at magpuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganun din na kami nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. And at the same time, siya po ang aming President ng The Kingdom of God. At sa kanyang kapatid, na kami po ay nagpapasalamat sa aming Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang ating President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation or PDDMC. Yan po ang dalawang magkapatid na humawak sa loob ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. At ganun din sa lahat ng Riam Bonanza, Royal Family ng Riam Bonanza.
magandang gabi po sa inyong lahat. At ganun din sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyong mga nanay. At ganun din sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming regional director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. At ganun din po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom at ang kanilang prinsesa. Magandang gabi po sa inyo, Hari at Reyna. At sa lahat ng mga 70 prophets na itinalaga ng aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Wairiam Bonanza, na destino po dyan sa Biskaya ang aking ina, si Reyna Shirley del Rosario, at si Reyna Wilma Mercado, at ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Kami pong tatlo ang naka-assign sa Nueva Vizcaya. At ganun din po sa mga kasamahan sa Isabela. Yan, unang-una po si Hari Roger Pagumpana at si Hari Ilino Darakan at si Hari Edelberto Lacerona at si Hari Oliver Resurrection at si Hari Ruel Agustin. Yan. At ganoon din po sa 70 prophets dito sa bayan ng Quirino Province. Yan, andyan po ang ating Hari Rubel Baltasar. At ganun din sa kapatid natin doon sa Cagayan. Andyan po ang ating Prinsipe JB Sales at Hari Gilbert Ga. So magandang gabi sa ating lahat. At sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to Purok. Sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, naririto naman po kami sa inyong harapan upang magtalakay na naman sa inyo ng mga nakatagong lihim tungkol pa rin ito sa kaharian ng Diyos na wala pong nakapagbigay linaw o nakapagbigay kahulugan liban lang ang aming mahal na dakilang guro, aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riam Bonanza. At sa mga sinalita ng Diyos ng mga talinhagang salita. Yan. Kaya alamin po natin kung saan ito nag-umpisa or saan ito nakaakma, mga kapatid. Kaya alamin po natin yung mga, or balikan po natin yung mga istorya ng mga nung una. Yan. Ano ba yung plano ng Diyos, mga kapatid? So, ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Yan ang plano. Sapagkat Diyos lang ang may plano or may programa sa lahat-lahat. Mga kapatid, Diyos lang ang magtayo ng kaharian. Wala nang iba, mga kapatid. Kaya alamin po natin kung saan ito nag-umpisa. Ang kaharian ng Diyos.
Kaya sa panahon kung saan ang Diyos ay gumamit ng mga unang mga kaharian, mga kapatid, mga unang kaharian, saan? Doon sa bansang Israel, na ang nag-umpisa ito kay Saul, David, and Solomon. Yan yung mga unang ginamit ng Diyos ng mga kaharian. Subalit doon lang sa Israel. Diba? Naghari po sila sa loob ng 40 years. Yan. Si Saul, naghari ng 40 years. Si David, naghari rin ng 40 years. At si Haring Solomon, yan, naghari rin ng 40 years, mga kapatid. Kaya, nung natapos si King Solomon sa negative 997 BC, mga kapatid. 997 BC. Diyan natapos yung paghahari ni King Solomon. Kaya ang tanong, tuloy po ba yung programa ng Diyos? Natuloy. Siyempre, tuloy mga kapatid yung plano ng Diyos. Kaya gumamit na naman ng Diyos ng mga kaharian na sa daigdig. Yan. 4 na kaharian ang ginamit ng Diyos nung una. Nang una ang bansang Babylonia. Ang sumunod ang bansang Medo-Persia, at ang sumunod bansang Greece, at ang panghuli yung bansang Roma. Yan ang mga ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig. Mga kapatid, kaharian sa daigdig. Na ginamit dyan sa bansang Babylonia si King Nabucodonosor. Yan po ang pinili ng Diyos na maging hari sa bansang Babylonia. At ang sumunod ay ang bansang Medo-Persia. Sino naman ang ginamit ng Diyos diyan? Walang iba si King Cyrus the Great. Yan. At ang sumunod, pangatlo, ay ang bansang Greece. Na ang hari po diyan ay si Alejandro Magno. At ang pang-apat ay ang bansang Roma. Yan ang 4 na kaharian sa daigdig, mga kapatid. Subalit ay natapos na po sila. Kaya ang tanong, meron pa bang kaharian sa daigdig ngayon? So wala na ang kaharian sa daigdig. So, nagpatuloy po ba yung plano ng Diyos? So, nagpatuloy, mga kapatid. Kaya, gumamit na naman ng Diyos ng isang tao na kanyang papasukan upang siya yung magpatuloy sa mga programa o mga plano ng Diyos sa daigdig. Sino na yung ginamit ng Diyos na kanyang pinasukan? So, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Siya yung pinahiran ng langis. Siya yung sinugo ng Diyos. Kahit basahin po natin sa banal na kasulatan,
sa Lucas 4:43. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Sinugo. Sinugo siya ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Na ano ang kanyang gawain? Magpangaral ng tungkol sa mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Na nangangaral, hindi lang siya, meron siyang mga kasama. Kasama niya yung mga kanyang alagad na 12, kanyang mga apostoles, mga kapatid, na naglalakad sa mga bayan, sa mga nayon, na dinadala ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Yan ang dala ng ating Panginoong Hesukristo. Sinugo ng Diyos. Subalit ang tanong, may naniwala or pinaniwalaan po ba siya doon? So, walang naniwala. Ano ang kanilang ginawa sa ating Panginoong Hesukristo? Siya'y hinuli, linitis at higit sa lahat, ipinako sa krus. Yan ang naranasan ng ating Panginoong Jesus doon sa bansang Israel. Na hindi niya naranasan na naging hari or bilang Diyos, bilang hari. Yan. Bilang pastor. Yan ang titulo kasi ng Diyos. Hari, pastor, guro, mga kapatid. Walang naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung itatayo niya sana na panglima na kaharian, doon niya sana itatayo yung panglima na kaharian doon. Subalit, hindi man nila ito tinanggap. Kaya ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Matthew 21:42-43. Basa rin. So ganito po ang mabasa sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong tinakwil ng nangagtatayo ng gusali ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabuhay. Yan. Di ba? Maliwanag. Itinakwil nila yung bato. Sino yung bato? Si Kristo yun. Mga kapatid. Kaya, aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa nagkakabunga. Na doon niya sana tipunin yung kanyang mga anak. Subalit, inayawan ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto niyang tipunin sana yung kanyang mga anak na gaya ng isang manok
Yan. Kung basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Lucas 13, 34, 35. So, ganito po ang sinasabi. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. Yan. Sa 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang kuwaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Yan ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Hindi nyo na ako makikita, awanin, wala na. Wala na itong bahay nyo. Wala na ang Diyos. Wala nang laman, walang anumang laman. Hindi nyo na ako makikita. Sinungaling ba ang Diyos, mga kapatid? Andun pa ba yung Diyos? Wala na, umalis na. Kaya ang utos ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33, na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan ang utos ng Diyos sa lahat ng mga tao, mga kapatid. Hanapin ang kaharian. Pag mahanapan ang kaharian, sumunod yung kanyang katwiran. At idaragdag. May idaragdag ang Diyos. Ano yun? Karagdagan. Yung buhay na walang hanggan. Yan ang idaragdag ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel. At ibinigay sa isang bansa. Bansang nagkakabunga. Kaya papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan. Sa Apokalipsis 13:1. Basa hari. So, ganito po ang sinasabi. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Yan. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na may umahon, isang hayop na umahon sa dagat na mayroong 10 ulo, 10 sungay at 7 ulo. Mga kapatid. Yan po ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita
sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Halimbawa, mga kapatid, kung kayo ay nakatayo sa tabi ng dagat at may nakita kang umahon sa dagat na isang hayop na mayroong 10 sungay at 7 ulo, mga kapatid, ano kaya ang gagawin natin o reaksyon natin? Diba? Diba? Nakakatakot. Siyempre, baka kumaripas ka ng takbo. Sabi pa ng iba, satanas yan. Diba? So, hindi po yan nakakatakot, mga kapatid. Yan po ay talinhaga or parables. Yan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ganito po ang hanay, mga kapatid. Sino nga ba itong 7 ulo na tinukoy sa banal na kasulatan? 7 ulo. Ha? Ang una po dyan ay walang iba kundi si Manuel Quezon. Pangalawa, si Manuel Rojas. At ang pangatlo, si Elpidio Quirino. At ang pang-apat ay si Ramon Magsaysay. At ang panglima ay si Carlos Garcia. At ang pang-anim, si Diosdado Macapagal. At ang pang-pito, walang iba ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yan po ang 7 ulo. Or sila ang 7 elected president, mga kapatid. Or ibig sabihin, sila po yung nabotohan. 7 elected president. Bakit 10 sungay, mga kapatid? Bakit 10 sungay? Kung ating idagdag, ang una ay si Emilio Aguinaldo. At ang pangalawa ay si Jose Laurel. At ang pangatlo ay si Sergio Osmeña. Sila po ang 3 appointed. 3 appointed president. Or sila yung
pinili or na-appoint bilang Pangulo. Kaya kung ating pagplasin yung 7 elected president at 3 appointed, ang sukat ay 10. Sila pa rin yung 10 ulo, mga kapatid. 10 sungay. Sila yung 10 sungay. Sino-sino yan? Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Apokalipsis 17:18. 17:12 pala. Sorry. So, ganito po ang sinasabi. At ang 10 sungay na iyong nakita ay ang 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian datapwat. Magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na isang oras na kasama ng hayop. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Sila yung mga hari. Saan sila naghari? Dito sa bansang Pilipinas. Or ang mga presidente na hindi pa tumanggap sa kaharian, subalit nagsitanggap sa kapamatahalaang paghahari sa nakasama ang hayop. Sino ang hayop na yon? Mga kapatid, na siyang umahon sa dagat, walang iba ang bansang Pilipinas. Kahit tignan po ninyo ang hugis ng mapa ng ating Pilipinas, ay hugis hayop. Mga kapatid. Kaya ang tanong, saan ito naganap? Walang iba, bansang Pilipinas. Yan. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako mahihiya o ipagsigawan sa buong daigdig na ang bansang Pilipinas, ito yung pinili ng Diyos na pagtayuan muli ng kanyang kaharian, mga kapatid. Bansang nagkakabunga. Na tinukoy ng Diyos sa banal na kasulatan. Sige, maghanap kayo ng bansang nagkakabunga. Maliban lang dito sa ating bansang Pilipinas. Nagkabunga sa taong 1523. Mga kapatid. Philippines is a Christian country. Ito yung tinutukoy ng Diyos na pagtayuan muli ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ito na ang huli, panglas na kaharian na itatayo ng Diyos. Wala nang kasunod. Sapagkat hindi man nila ito tinanggap doon sa bansang Israel. Kung tinanggap lang sana sila, pang-5 kaharian na sana doon ang bansang Israel. Balit, walang tumanggap. Kaya, dito niya itatayo. Or dito niya napili. Itatayo ang kanyang kaharian, mga kapatid. Bansang
Pilipinas. Okay, so ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay muli ng aming live. So, magsubaybay lang kayo sa ganito ring oras sa araw po ng linggo. At higit po ako na nagpapasalamat sa aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambulansa. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambulansa, at ganoon din sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, at ang Regional Director ng Region 9 na laging nagsubaybay po sa atin dyan sa ating mga live, Hari Felix Proseso. So, magandang gabi muli sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson Del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At isunod naman po natin ang ating kapatid upang siya naman ang magtalakay or magpaliwanag sa kaharian ng Diyos. Walang iba, Hari Ruben Baltasar. Hari.